Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, malaking gulo to. Nako, BP Sara at former PRRD pumalag, gaganti na. Nako, PBBM Hontiveros nataranta na. Yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Pinoy News TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pumalag na po. Pumalag na po ang mag-amang Duterte, no? Si PRRD, si dating Pangulong Duterte. At saka ito pong si Vice President Sara Duterte. Hinggil po sa excessive force na pinakita po para mag-serve ng warrant of arrest dito po kay Pastor Quiboloy, no? Pero sa kasawiang palad po hindi pa naman po nahuli din si Pastor Quiboloy, no? Sa kasawiang palad po, pati po yung supporter ng gustong ipahuli si Pastor Quiboloy, binabanatan din po yung PNP. Dito po kay Hontiveros, no? Nakakatawa naman si Hontiveros. So mukhang down po yung PNP kasi mismo yung mga may kagustuhan na siya ay madakip, no? Yung pagpunta kinakantsawan po, no? Kulang daw ng intelligence ayon po kay Hontiveros. Teka lang, sides, no? Para sa mga Duterte at saka kay Hontiveros, palpak yung ginawa ng netong mga kapulisan natin. Okay? Po si PRRD dito po sa excessive force na ginawa ng PNP kaya sa pag-serve ng warrant of arrest dito kay Pastor Quiboloy. Okay, basahin po natin yung kanyang mga pinahayag. Ayon po kay Duterte, kay Tatay Digong, President, dito po sa Inquirer.net, former President Rodrigo Duterte has condemned what he called excessive and unnecessary force, no? Kasi excessive, napakalaki. Nakita niyo po ba yung puwersa? Parang hindi ko po alam kung paano niyo i-describe yun. Parang merong mas malaki pa sa nakikita nating paglusob sa mga kampo ng di ba, ng mga NPA. Wala po ako nakitang ganyan kalaking puwersa na lulusob sa mga di ba? Tapos full battle gear lahat. Nakita natin yung video, yung binabakbak yung wall. Okay. Sabi ni Pangulong Duterte, excessive and unnecessary. No? Hindi kailangan eh. Una, mayroon na po bang instance? Correct. Para drug, yan mas maganda. Para drug cartel, no? Pwede po yan, pwede po siyang maging necessary na ganyan kalaki at ganyan full battle gear kung parang papunta ng Marawi. Correct. Pwede po yan kung meron na pong instance na nagbigay sila ng sabpina, tapos pinaulanan sila ng, hindi naman to yung una nilang pagpunta dyan sa KOJC. Hindi rin ito yung unang pagpunta nila na, di ba magsaserve sila dati ng mga, yung sa Senate, di ba? Yung magbibigay sila ng sabpina. Okay lang po yan, justified po yan. Kung nung una kayong nagpunta riyan para mag-serve ng sabpina, pinaulanan kayo ng bala o kaya pinasabugan kayo ng granada, di ba? Ito sa ano lang to sa isang practical na mga mamamayan. Kasi hindi naman tayo abogado eh. Di ba kung practical kang leader ng mga pulis o sundalo, talagang mag-iingat ka na sa susunod.
No? Mag-iingat ka na sa susunod kasi nung huli kayo nagpunta, may nagpaulan ng granada o may nagpaputok ng baril. So, yun po, justified po yun na ganun ang mga itsura. Pero wala pa naman pong instance na ganun eh. Wala naman pong instance na pinagsasarahan kayo ng pintuan o kayo ay pinahabol sa aso man lang. Walang resistance before na magja-justify ng ganyang excessive force. Yun po yung gusto kong sabihin. Okay. Tapos, ito maganda tong binabanggit ni Pangulong ni dating Pangulong Duterte. Kino-question niya yung administration action in dealing with individuals merely accused. Hindi pa po ito napapatunayan beyond reasonable doubt. So dito po sa Pilipinas, sa ating pong batas, sa harap po ng batas, ikaw ay inosente until proven otherwise, di ba? You are innocent until proven otherwise. So ito po ba, sa madaling tanong, ito po ba ay karapat-dapat, no? Na puwersa, na pagpapakita ng puwersa sa isang tao na inosente? Kaya ang talino po nito ni Pangulong Duterte in dealing with individuals merely accused of committing a crime. Inosente pa. Di ba? Sa mga sexual crime na ganyan, ginamit po ba natin yan dito kay Bohong Navarro? Di ba halos pareho yung binibintang sa kanilang mga krimen o mas malala pa nga kay Bohong Navarro eh. Pero bakit kay Bohong Navarro, yung pong innocent until proven otherwise, pinapatupad? Bakit po kay Pastor Kibuloy, special, excessive force? O ikalawa, hindi ko alam kung pang ilan na. Eto, kaya ang gaganda po ang gaganda po ng mga banat ni Tatay Digong. O correct, 44 lang yung sa Mama Sapano. Talagang doon, niraratratan sila. 44. Okay. Ito po, ang isa pa. This incident occurred within a place of worship and on school premises which is absolutely unacceptable. Alam nyo, sa Davao lang naganap eh. Pero imagine nyo po ba kung yan po ay magaganap, hindi po sa Davao kundi sa ano ba yun, sa iglesia? Ano yung tawag doon sa iglesia? Sa central na iglesia. Sa New Era College sa Limbawa. Sa New Era College sa Limbawa yan nilusob. Sa tingin nyo ba ganyan na ganyan, di ba? O kaya sa Manila Cathedral. Yun po yung katumbas ng Dome. King Dome. Yun po yung katumbas nun, yung Iglesia ni Cristo Central o Manila Cathedral. Naiisip niyo po ba kung magagawa niyo yan sa iglesia? Sa Iglesia ni Cristo, pag meron pong inakusahan na taga-iglesia at magsaserve kayo ng warrant of arrest, magagawa niyo po ba yan sa Iglesia ni Cristo Central? Ano lang po ano lang po yung anong tawag dito? Yung hindi po makatotohanan to, pero yung nagdidiskusyon lang po tayo. Anong tawag dyan? O sa parang ganoon eh. Mahirap pong unawain yung sinasabi ko until naipakita sa inyo na hindi niyo yan magagawa for the sake of argument lang. Hindi niyo po yan kayang gawin sa ibang relihiyon na yung kanilang pinakasentro ng pananampalataya. Just to illustrate, for comparison, na-imagine niyo po ba? Mayroon po bang mga kapulisan na papasukin yung sentral ng Iglesia ni Cristo?
nababakbakin nila yung kung ano man na nakaharang doon. Hindi po, wala po sa isip ko na meron pong kapulisan na makakagawa nun. Bakit po sa Kingdom of Jesus Christ kayang gawin? Eskwelahan. Naiisip niyo po ba sa UP? Gagawin sa UP yan? Sa UP nga, pumasok lang ng walang paalam yung mga pulis na may huhulihin eh. Kinakailangan makipag-negotiate ka pa muna eh. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi no? Dito sa ginawa ng ating mga kapulisan? Ako, dito po sa Davao City. Ha? Kayo po ba may nakikitang nilabag, no? Nakarapatang pantao ang mga kapulisang ito? Or kayo po ba ay nakakita? Yan ha. Or sa opinion nyo ba, mga kababayan, may pag-aabuso sa kapangyarihan, no? Dito sa mga nagaganap sa Davao City, mga kababayan. Kasi oo nga naman napakarami po. May SAP, may mga pulis, may ano pa bang nandyan. Napakaraming armed forces, mga kababayan, no? Tama po yung sinasabi kanina Yung nga rin po yung sanang gustong sabihin ko yung sa Marawi, di ba? Baka gusto nilang gawin di ba? Napakarami mga karibyo natin. Sobrang dami po. Sabi nga po ni dating Pangulong Duterte, excessive forces, no? At maging si Senator Amy Marcos ay nababahala sa mga nangyayari dito sa Davao City, mga kababayan. Natatakot po si Senator Amy Marcos, no? Dito sa may mga sniper pa raw, di ba? Na nandun sa taas ng building. Bakit ganun, mga kababayan? Bakit may mga ganun pa? Dapat bang pag mag-aaresto ba talaga, mga kababayan, may sniper, may mga SAP, may ganito? Ganun po ba talagang proseso? Ako nagtatanong lang, mga kababayan, kasi hindi naman tayo pulis. Hindi rin naman tayo, wala naman tayong alam sa mga legal Baka kaya nagtatanong lang tayo kung ganito ba talaga ang proseso ng pag-aresto ng isang hindi pa nga convicted, mga karibyo natin ba? Yung nasa Senado tuloy na convicted, hindi nyo ginaganito. Yung nasa Senado tuloy na mga kababayan na convicted na, hindi nyo ginaganito. Bakit ito hindi pa nga iniimbestigahan pa lang bakit ganyan ang ginagawa ninyo? May abuse of power ba? Mga kababayan yan, nagtatanong lang po tayo mga karibin natin. At saka ito, may si Lam mga kababayan, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Napanood niyo na po ba? Eto, ko lang, pahapyaw lang sa inyo. Baka sakaling napanood nyo na po, no? Inagawan ng wine si Senator Chis Escudero sa isang event, mga kababayan. May nag-comment po, sinasabi niya na sinasabi niya po na baka maniwala na ako nito. Kaya maharlika na talagang lasanggera nga ang ating First Lady. Kasi kung mapapanood nyo talaga, mga kababayan, parang nauhaw, diba? Uhaw na uhaw si First Lady Lisa Araneta Marcos. Yan, mga kababayan, ano man po ang inyong opinion patungkol po dito sa video ito, i-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.